Ito kasing kapatid ko na 'to, nag-uusap kami kasi meron kami pinag-uusapan about sa nagustundo yung asawa ko na meron nga daw ako nakakasama. Wala naman talaga. So after nun, sinasapa ko ng kapatid ko ng pabiro. Kahit sa ko ng kapatid ko ng pabiro, okay lang naman. So ganito nangyari. Itong kapatid ko na 'to, nangyari, habang sinusuntok niya ako ng pabiro, dumating yung mga polis. Ang sabi ng mga polis, ba't daw nanununtok? Nakatira niyo sa akto na nanununtok. Nakita naman niya na walang lakas sa pagsuntok sa akin eh. Walang ano. Sabihan sige na sinusuntok ako. Ba't hindi siya gumawa ng actions agad? Kasi first of all, kung alam mo nanununtok yun, ba't hindi niya ginawa ng action? So, disregard natin yan. Kasi kung dapat pero na-explain, dapat sila mag-explain yan, hindi ako. Dahil citizen ako eh. Sila yung police, sila yung Leos. Ito yung sumunod na nangyari. Umalis sila, tapos nun, pagbalik nila, sabi nila sa akin ganon, sabi sa amin, taas daw namin lahat mga kamay namin, kapkapan doon nila namin, kamay namin, kapkapan doon kami lahat, tapos wala daw kikilos sa masama. Matanong ko, anong rights nila para kapkapan kami? Do you have search warrant? Or do you have anything something na pwede mo kaming kasuhan na ba't kami di gagalaw, ba't kami kapkapan nyo? First of all, public places yan, hindi ba sila natatakot dyan? Paano kung may pamilya kami? Pangalawa, public places yung ginawa nilang ganon. Di ba yung naisip na paninirang puri ginagawa nila? Kasi first of all, public places din eh. Nakakahiya sa amin yan bilang citizen. Lalo na kung namumuhay ako na maayos dito, nagpapakira pa ako magtrabaho, tapos ganun gagawin nila. Tama ba yun? Di ba hindi naman? Paninirang puri yan. Isa sa mga paninirang puri ginagawa nilang ganyan. Pangatlo, tinanong ko sila, ano bang problema nyo? Ba't kailangan nyo kaming pahintuin ng ganyan na kahit walang search warrant, pwede daw. Tama ba yun? Kahit walang search warrant, pwede raw kaming kapkapan. Hindi pwede yun. May rights ako o may rights kami lahat. Kung walang boses sa mga kasama ko, ako na bahala bumoses sa kanila. Dahil yung mga kasama ko, walang alam sa mga kung ano yung mga Leos law. Ako may idea ako eh. Kaya anong rights sila para kapang kami? May papel ba sila? Wala. Ngayon sabi na itong isang babae doon na police, nag-chat daw siya o nagsalita daw siya sa radyo na kesyo na disregard na lang daw. So kung disregard man din yun, hindi kami papayag kasi first of all, napahiya kami. Public places yan eh. Nakakahiya sa amin yun bilang maayos na namumuhay dito. Walang kababalag na ginagawa. Hindi nga kami, wala nga akong kaso dito, wala akong record. O nakakahiya para sa akin yun dahil marami kilala ko ng mga tao dito bilang DJ tapos ganun sasabihin sa ng polis. Panglima, yung ginawa ng polis kanina, di ba narinig mo, nag-megaphone. Pinagmumura kami lahat. Anong klaseng polis yun? Tama ba mag-megaphone ka ng ganun sa ganung sitwasyon? Ang dami-daming tao. Correction lang dun sa una, dun sa may pagkakapkap. So, allowed silang kumapkap if may permission nung kakapkapan nila. Pero ang nangyari kasi is unprofessional. Una, minura kayo. Then, pangalawa, hindi nila nasagot yung force matrix. So, dapat alam na nila yon yung force matrix na yon. Kasi ako, AFP ako, kaya lang yung meron sa akin force matrix lang, 24. Then, napansin ko din sa kanila, hindi sila naipag-communicate ng maayos. So, concerned lang ako kasi, pa-transfer na ako sa PNP. Tapos, ganun lang yung nakikita ko. So, parang nakakasakit sa mata. Para sa akin naman, sa sinabi mo, tama naman natin sinabi mo. Pero, sa part na sasabihin mo na pag pumayag yung kapkapan, okay lang naman yun. Which is wrong, mali. Kasi pwede sa isang tao, oo. Pero kung marami yan, lahat kami kakapkapan, anong reason? Hindi siya authorized. Bawal yun eh. Kaya sabihin mo na tinanong mo pamayag ba yung tao na yun, wala. So, ibig sabihin, gumagawa ka lang ng butas. Parang pera-pera lang. Kumbaga, nagbabaka sakali ka, baka may laman yung bulsa nito, baka may laman yung may baril to. Nagbabaka sakali ka kasi wala kang mahuli. So, kailangan, pag may ganyang senaryo, tulad dyan, pinuntahan nila kami, lahat kami, marami kami. Kung 2, 3, okay lang eh, wala problema. Pero marami kami. Anong authorized sabihin sa amin na taas namin kamay namin, walang kikilos sa masama, kapkapan namin kayo. We don't have the valid na pwede sabihin yung ganyang bagay. Dahil sila sabi yung ganyang bagay, pagka-raid. Kasi may warrant to pares kayo. Marami kami kanina, so bawal na sabihin sa amin yung ganyang bagay.
So, ang nangyari kasi kanina, sinabi daw may nagpaputok daw sa inyo ng barel. Yan yung narinig ko sa PNP na kayo may nagpaputok daw ng baril kaya kakapkapan daw kayo. Di ba, tawag dito, narinig mo na may nagpapatok doon ng baril. Sige, sabi mo may nagpapatok na ng baril. Hindi ba dapat mas maalarma sila? Pulis ka eh. May narinig, ganito, simpleng bagay lang. Pulis ka, may nagpapatok ng baril. Pucha, bababa ka sa amin, wala kang hawak na baril. Normal ka lang, paano kung bigla ka namin barilin? Di ba? Simpleng reason lang. Ibig sabihin, gumagawa na sila ng butas para merong gawin sa amin. Nakapkapang kami. Simple ng tanong, logic lang ba? May nagpapatok ng baril, narinig nila. Hindi dapat, ginawa nila, nakalabas yung baril nila. Bababa sila ng kotse, walang hawak na baril. Di ba? Hindi ba dapat na tumawag ka ng backup, tapos kumuha ka ng proper places, tataguan mo, kasi marami kami dun eh. If ever man na may hawak kaming baril, wala kaming hawak na baril eh. So ibig sabihin, gumagawa sila ng palusot. Ang punto ko doon, ang pinaka-insert na lang, simpleng sagot na lang. Ikaw ako. Tapos ako yung police. Narinig ko may nagpapatok ng baril sa inyo. Kakausapin ba kita ng harapan na ganyan? Mas maraming tao sa likod mo? Yung gagawin ko, magkatago ako sa likod dito, saka ako kayo kakausapin. Magko-cover ako. Kasi first of all, narinig ko nagpapatok ng baril eh. Hindi ba dapat ganun yung gawin nyo? Tama naman, di ba? Dapat yung ginagawa kasi nun, proper way, hindi yung parang natatakot lang sila or what, Ang ginawa kasi nila, hindi sila marunong mag-cover, katulad nga ng sinabi mo. So, ako bilang former scout ranger, marunong kami sa ganun. So, ayun lang din yung napansin ko sa kanila kanina. So, ina-obserbahan ko din sila kanina. Then, ayun nga, yung natanong mo about sa force matrix, hindi talaga nila alam. So, dun pa lang, medyo nagapak na sila. So, kasi pa-transfer na sana ako eh. Pero, ganun pa rin naman itutuloy ko pa rin yung transfer ko. Pero, medyo kailangan pang sanayin yung mga PNP. So, ikaw ba, sir, may kakaso ka ba sa kanila? Pwede ba counterin yun? Actually, kinuha ko na yung cellphone ko, send ako ng email sa email ng government saka ng National Police dito. Okay. Yes, kasi So, kailangan ng action yan, hindi yung parang nahayaan lang. Kasi, first of all, pagka may nagpaputok ng barel, tapos marami kayo, hindi naman pwedeng kayo sisisihin. So, marami naman nagpapaputok ng baril dito. Correct. Hindi na naman. Tama. So, una, pwede sila magtanong. Kung saan nila narinig banda yung putok ng baril. Hindi yung kayo agad yung gigisahin. So, medyo pangit yan. Hindi kasi sa amin Pero kayo, problema sa akin. Ang problema lang kasi sa amin tulad namin kami kasi kami mga kapatid ko dito, wala kaming kaso. Wala kaming criminal record yan pag-check pa tayo dito. So para sa amin, papangit image namin kasi public places eh, which is nakaka-insult sa amin yun. Kasi matagal namin iningatan pangalan namin, tas ganun lang, di ba? Yes, and also napahiya kami sa public place. So, Oo nga, minura pa kami. Pwede nyo counterin yung HR na yun. Alam ko yung, sino ba yung HR na yun? Kilala nyo Si ba? Douglas. Douglas daw, may narinig ko, Douglas daw sabi. Pero wait, Douglas teka lang yun, ha. si Douglas. Kung HR man siya, hindi siya karapat-dapat sa sitwasyon na yan. Douglas pala siya, ba't ganyan siya Alam ko mag-react? si Douglas, alam ko lang, siya eh, colonel ata. Yung words niya kasi na paggamit niya ng megaphone, hindi na tama. Correct. Una pa lang sa So, megaphone mo hindi mo ba alam na nakakabigay sa tenga namin yun. Actually, kaya nga ako hindi matay kanina dahil sa high blood. Hindi matay ako kanina dahil, sumakit yung tenga ko, nagpintig yung tenga ko sa megaphone Ang lakas eh. Nasa harap naman niya kami, ba't hindi siya bumaba sa kotse niya? Sisigawan niya kami sa megaphone. Pangalawa, magmumura ka sa megaphone, public places, harap ng hospital yun. Kahit sa harap ng hospital, maririnig yun. Hindi ba siya nag-iisip?